tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Mga ibang bansa si Abel? Oo kuya, huwag kang mag-alala. At hindi hingi kahit isang kusing ang pamangkin ko sa'yo. O, di mabuti. Kailan mo siya alis? Sa isang buwan pa raw, dahil ilalakad pa ang mga papeles niya tulad ng passport. Di mabuti. Ganyan lamang magsasabihin mo kuya. Hindi mo man lang ba siya pipigilan? Di tatanungin kung saan pupunta ang anak mo. Hindi mo aalamin kung bakit siya pupunta ng ibang bansa. Bakit ko pa alaman hindi naman ako interesado sa taong yan. Pupunta siya kung gusto nga. Kung saan siya gusto pupunta, wala akong pakialam. Kuya! Oo, mas mabuti nga umalis na siya sa bahay na ito. Dahil hindi naman ako nakikinabang sa kanya. Ano't gabing-gabi na pinapunta pa ako dito. May problema ba? Kuwan kasi, tita. Ano? Tinamaan po ako kay Cecil. Talaga? Seryoso ka, pamangkin? Oo, tita. Siya ang gusto kong babae na makakasama ko sa buong buhay ko. Pero pamangkin, para kasing hindi ka panipaniwala. Dahil kailan lamang ko nagkita ni Cecil, hindi mo pa siya lubusang nakikilala. At maging siya man, ay hindi mo alam kung gusto ka niya o hindi. Kaya ko nga siya gustong dalawin sa bahay nila para magkakilala kami ng lubusan. Alam mo, Abel, ay ako ang unang-unang matutuwa kung liligawan mo siya. Lalo na kung kayong dalawa ang magkakatuluyan. Ang totoo niyan butong-buto ako sa kanya para sa iyo. Dahil maganda na, ay mabait pa siya. Kaya sige, ligawan mo si Cecil. Bagay na bagay kayong dalawa. At sana ay kayong dalawa ang magkatuluyan. Magandang gabi ho, itay. Umuwi ka pa. Nanood lamang po ako ng basketball, itay. O ngayon, kung nanood ka ng basketball, pakialam ko sa'yo. Dumiretso ka na sa kusina at huhugasan mo mga pinggan doon. Para kahit man lang nagawain dito sa bahay, may pakinamang ako sa'yo. Sige po, itay. Ano bang inaantay mo dyan? Bakit nakatunganga ka pa rin dyan? Pumasok ka na doon sa kusina at hugasan mo yung pinagkainan ko para naman kahit paano yung pakinamang ako sa'yo. Itay, may sasabihin lang po sana ako sa inyo. Oy, kung ano man yung sasabihin mo sa akin, walang kaugnayan sa pera. At may tutulong mo sa gastusin dito sa bahay. Huwag mo nang sabihin dahil wala akong pakialam sa'yo. Ang sakit nyo namang magsalita, itay. Ganyan ho ba talaga ang galit ninyo sa akin? Para sabihin wala kayong pakialam sa akin? Ano bang kasalanan ko sa inyo, itay? Talagang dinadramahan pa ko ng Google ito. Uwalis ka na nga sa harapan ko dahil naiinis lamang ako sa tuwing nakikita ko ang pagmukha mo. Umalis ka na! Kanina
pa ako kumakatok pero hindi binubuksan ni Tita Amelia ang pintuan. Bakit kaya? Dati-rati, isang beses lamang akong kakatok binubuksan niya agad. Dahil sa mga ganitong oras wala na siyang ginagawa. Nanonood lamang siya ng TV. Pero ngayon, nakailang katok na ako. Hindi pa rin niya binubuksan. Wala kaya sila dito? Kumakalam talaga ang tiyan ko. Nagugutom na talaga ako. Teka, kakatok nga ulit ako. At kung wala pang magbubukas, uuwi na lang ako sa bahay at matutulog ng walang laman ang tiyan. Ay, dako, pamangkin. Dali ka nga, tulungan mo ako dito sa dala ko. Oh, tita, andyan pala kayo. Kaya pala katok ako ng katok walang nagbubukas. Wala pala kayo. Oh, talagang walang magbubukas dyan, pamangkin. At kung may magbukas man, multo siguro. Oh, tita, saan ho ba kayo galing? Bakit kayo ginabi? Nakipagkita lamang ako kay Delia. Delia? Oo, si Delia, yung kabats ko sa high school na mami ni Cecil. Ah, ganun po ba? Kaya pala, katok na ako ng katok, walang nagbubukas. Kasi tita, pumunta po ako dito. Dahil nagugutom ako. O ganun ba? O sige, halika doon sa loob. Kasi po, nakita ko na lamang na ang mga natira niyang kanin at ulam naroon na sa plato ng kainan ng aso. Ano? Ginawa ng itay mo yon? Oo, tita. Ay, gaya ng sinabi ko. Huwag mo nang dibdibin kung ganun man ang mga sinasabi niya sa'yo. Dahil mas pinangibabaw niya ang sakit na nararamdaman niya nang mamatay ang iyong ina dahil sa pagkaganak sa iyo. Pero bakit, tita? Kasalanan ko ba kung namatay ang inay sa panganganak sa akin? Bakit do? Gusto ko bang ipanganak ako? Ano bang dahilan kung bakit ako nabuo sa sinapupunan ng aking ina? Bakit sa akin sinisisi ng daig sakit na nararamdaman niya? Bakit do, tita? Abel, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero wala tayong magagawa. Naririyan na yan. Hindi naman pwedeng magalit ka sa itay mo dahil itay mo yun. Ang tanging magagawa mo sa ngayon ay intindihin siya at manalangin na balang araw ay matututunan niyang tanggapin ang nagyari sa iyong inay. Oh, siya nga pala. May pinapasabi si Delia sa iyo. Ha? Ano po yun, tita? Bukas ay pumunta ka sa bahay nila. Mapag-usapan na ninyo ang mga dapat mong gawin at para masimulan mo ang paglalakad ng papeles mo papuntang Canada. Ang ganda pala dito sa likuran ng bahay nyo. Ang sarap ng simoy ng hangin at parang iluntian ang nakikita ko. Lalong gaganda yan sa panahon ng anihan. Tsaka ang tahimik. Tanging huni ng ibon ang naririnig natin, no? Dahil malayo sa kalsada. Kahit walang ugong ng mga sasakyan. Masarap pakinggan ng ganitong tanawin. Lalo na sa... Ano? Ha? Wala. Ang sabi ko, lalo kang gumaganda araw-araw. Che, nambola ka na naman. Oo naman, hindi kita binubola. Totoo ang sinasabi ko. Anong totoo? Paano mo nasabing gumaganda ako araw-araw? Hindi ka naman pumupunta dito. Idioms ko yun. Paraan ko yun. Para sabihin... Para sabihin ano? Oh, bakit ganyan ka makatingin? May dumi ba sa mukha ko? Walang dumi ang mukha mo. At lalong walang pangit sa mukha mo. Dahil napakaganda mo, Cecil. Abel,
Amelia, ikaw pala. Oo, kanina pa ako kumakatok eh. Nalamigan na itong ulam na ibibigay ko dito. Hindi mo binubuksan. Akala ko kasi yung pamangkin mo. Halika, pumasok ka. Ay, ang akala mo, si Abel pala ako. Hindi mo binuksan ang pintuan. May walang pampakatok-katok ng pintuan kasi. Eh, paano naman kasi? Hindi mo masisisi yung bata. Dapat ituring niya dito sa bahay niyo. Magbahay. Kaya hayan, kumakatok na rin tuloy ang kala mo bang tao. Ikaw naman kasi, kuya. Bakit pa siya kakatok may susi naman siyang dala? Teka, ano ba yung dala mo? Nagluto ako ng sinampalukang badok. Huwag mong sinuhin Dinabihan ko na para walang dahilan na hindi makakakain yung pamangkin ko. Oh, nasaan ba siya? Ewan ko. At pwede ba, Amelia? Huwag mong hanapin sa akin ang taong yun dahil wala akong pakialam sa kanya. Nawili yata dito ang pamangkin ko at napapadalas ang puta niya dito. Galing na naman daw siya dito kagabi. Mukhang nagkakaigihan na yata ang dalawa. Papanong magkaigihan yung dalawa, hindi pa naman nanliligaw yung pamangkin mo sa anak ko. Ha? Hindi pa ba? Ay, oo. Sa bagay, mabuti na rin yun siguro. Ang magsimula sila bilang magkaibigan muna. Sa bagay, tama ka dyan, Delia. Teka, ngayon ko lang napansin. Maganda pala dito sa inyo. Maaliwalas ang kapaligiran at tahimik. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya yata nawiwili dito ang pamangkin mo dahil sa kagandahan ng kapaligiran at sa angkin nitong katahimikan. Alam mo, sa tulad namin na nakatira sa malapit sa kalsada at magkalapit na bahay, mas nagugustuhan namin talaga ang kagandahan dito sa bahay niyo. Malayo sa kalsada at may mga bahay nga dito, pero hindi naman magkakalapit. Talagang mararamdaman mo ang katahimikan. Hindi tulad sa bahay na isang di pa lang ang pagitan ng mga bahay, gilid pa ng kalsada, kaya maingay. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Maupo ka, Abel. Salamat. Sarap palang magtambay dito, no? Presko ang hangin at ang sarap sa pakiramdam. Ha? Gusto mong magtambay dito? Oo, masarap magtambay dito dahil naririto ka Ano? Pwede bang umakyat ng ligaw sa'yo? Abel? Oo, at para patunayan na ang mabuti kong hangarin sa'yo, kakausapin ko ang mami mo para ipaalam sa kanya ang panliligaw ko sa'yo. Dahil sa maniwala at sa hindi, talagang nabighani ako sa'yo sa una pa lamang nating pagkikita. Abel? Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. May gusto ka raw sabihin sa akin, iho. Ano ba yon? Gusto ko lang sanang ipaalam sa inyo na ang hangarin kong ligawan ng anak niyo. Abel, natutuwa ako sa ginagawa mo. Lalo mo lamang akong pinahanga. At para sabihin ko sa'yo,
bukas lagi ang pintuan ng tahanan ito para sa'yo. Pero gusto kong mangako ka Nang ano po? na huwag mong paiyakin ang anak ko. Sakali mang may damdamin din ito sa'yo. Mahal ko po ang anak ninyo, Tita Delia. At handa ko siyang pakasalan anumang oras na gustuhin niya. Umaasa ako na hindi iiyak ang anak ko sa piling mo. Lalo na at malaki ang posibilidad na maging sikat ka. Ano ang ibig ninyong sabihin? Naipadala ko na ang larawan ng obra mo at aprobado ito. At ikaw lamang ang hihintayin para makipagkita sa mga kinatawan doon. At mangyayari ito pagkatapos na mailakad ang iyong mga papeles. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob ito sa inyong tita. Umasa kayo, kahit anong mangyari, hindi magbabago ang pagtingin ko sa inyong anak. Manapay, mas lalo ko siyang mamahalin. Oh, kumusta ang paliligaw mo kay Cecil? Napasagot mo na ba? Ang tita nagmamadali. Huwag po kayong mag-alala. At doon din ang patutungan ng panliligaw ko. At siya nga pala, tita, may hingin lang po sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Kung pwede, huwag na ho ninyong sabihin kay Itay ang panliligaw ko kay Cecil. At bakit hindi ko sasabihin? Dapat niyang malaman, Abel. Karapatan ng itay mo na malaman ano man ang ginagawa mo o mangyayari sa iyo. Pero siya na ang nagsabi na wala na siyang pakialam sa akin. Abel, nasasabi lamang yun ng itay mo. Dahil nga, galit sa iyo. Pero ito ang tandaan mo. Hindi totoong galit sa iyo ang iyong ama. Galit lamang ito sa nangyari sa iyong inay. At sa iyo lamang niya ito na ibubunton. Kaya iwasan mong magtampo sa iyong ama. Oh, sige po, tita. Gagawin ko ang sinasabi ninyo. At sana, matiis ko pa ang ginagawa ng itay ko sa akin. Oh, mabuti at naabutan kita dito, kuya. Akala ko umalis ka na naman eh. Uy, ano na naman ba yun? Napupusuan ang anak ng kabats ko sa high school. Cecil ang pangalan niya. Buto ako sa batag yon. Una, anak siya ng kaibigan ko. Kilalang kilala ko ang kanyang ina. Pangalawa, ay bukod sa maganda, mabait pa. At tansya ko may gusto rin sa kanya si Cecil. Ay, nako. Sinasabi mo lang yan. Pero parang nililin lang kalaban ng sarili mong kaisipan. At sa tunay mong nakikita sa pamangkin mo, Aha, anong ibig mong sabihin? may sino mo sa kala mo magkakagusto sa pamangkin mo yan, ha? Bukod sa tamal na walang pera. Naku, ikaw talaga. Oh, teka. Nariyan na pala ang anak mo eh. Abel! Itay, tita, magandang hapon po. Ano pala yung bato ka na pamangkin mo eh. Mabuti naman at dumating ka na. Ikaw magaling na lalaki. Totoo ba yung sinasabi ng tita mo na nanliligaw ka na? Opo, Itay, totoo po. Nanliligaw ka na? Ang lakas naman ng loobong manligaw samantalang wala ka pang pinagmamalaki sa buhay mo. Itay? Kuya naman, huwag mo nang pagsalitaan ng kanya ng anak mo. May damdamin yan. Nasasaktan yan at higit sa lahat, anak mo yan. Mas mabuti pa hanggat maaga pa ay malaman na niya ang totoo para matanggap niya kanyang sarili. Kung aayawan siya ng babae, tinan mo nga.
Pa-istambay lang, pag-alagala lang sa tabi-tabi. Walang direksyon ang buhay kapag ganyan. Tandaan mo yan. Ha? Sumusobra ka na, kuya! Nag-iisa ka lang. Magmula ng Ano ang mangyayari sa pagkakataong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang